Nakarating na si Zofan sa loob ng Mercenary Association Elite Training Camp. Habang nakapila ay nagtataka ang ating bida kung bakit daw napakalaki ng lugar na ito. Mukhang mas malaki pa nga raw ang gusaling ito kumpara sa Jining City's Mercenary Association Building. Kung wala nga raw siyang alam, sa laki nga raw ng lugar na ito ay aakalain niya na ito mismo ang National Mercenary Association. Naisip ni Zofan na hindi niya raw inasahan na napakarami pa ring tao doon kahit na sobra ng dilim. Base nga raw sa kanyang pag-oobserba, marami ring Starfall Warrior na nasa War God level ang naroroon. Naisip ng ating bida na talagang nasa Mercenary Association Elite Training Camp na siya. Halos lahat nga raw ng mga sumasali at pumupunta doon ay mga malalakas na expert. Matapos ang mahabang pila ay natawag na rin ang pangalan ni Zofan. Bumati ng magandang gabi ang babae na may dilaw na buhok at tinanong ang ating bida kung ano raw ang maitutulong niya dito. Sumagot naman si Zofan nang naroon daw siya para mag-report sa Elite Training Camp, ipinakita niya rin ang kanyang identification card kung saan nakalagay ang kanyang mga personal na detalye. Sinabi ng babaeng resepsyonista na kakailanganin niya raw ng ilang minuto para makumpirma ang mga detalye at dokumento na ibinigay ng ating bida. Inulit ni Zofan sa babaeng resepsyonista na may kaibigan rin daw siya na nagpunta sa Elite Training Camp, at doon ay sinabi niya sa babae kung maaari ba raw nitong tingnan kung naroon pa rin daw ba ito. Pumayag naman ang babaeng resepsyonista at tinanong sa ating bida kung ano raw ang mga impormasyon na alam nito tungkol sa kanyang kaibigan. Sumagot naman si Zofan nang hitan daw ang pangalan nito at nagmula raw ito sa Jiangbei City. Matapos ang ilang segundo ay nakita na ito ng babaeng resepsyonista. Sinabi nito sa ating bida na kasalukuyan pa raw itong tumatanggap ng pagsasanay sa loob ng training camp. Pero sa ngayon nga raw ay hindi pa ito makikita ng ating bida dahil kakaalis pa lang nito papunta sa may hilaga ng Zonglin City, kung saan nakalagay ang Grey Nest Monster Den. Nagpunta nga raw ito doon dahil sa kukuha ito ng Elite Exam Challenge. Napakamot ulo naman si Zofan sa panghihinayang, kung napaaga nga raw siya ng dating ay baka naabutan pa niya ito. Nagmungkahi ang babaeng resepsyonista na bakit daw hindi muna maglibot si Zofan para maging pamilyar ito sa buong lugar at nang makakalap ito ng mga impormasyon na kakailanganin niyang malaman. Nagtanong din ang babaeng resepsyonista kung gusto ba raw ng ating bida na isama niya ito sa grupo kung saan kabilang ang kaibigan nitong si Hitan. Sumagot naman ng oo si Zofan, mas maganda nga raw kung magkakasama sila ni Hitan sa iisang grupo. Naisip ng ating bida na bukod nga raw sa maraming malalakas na expert ang gusaling ito ay napaka-propesyonal din ng mga tauhan ng mga ito. Pagkalipas ng ilang minuto ay natapos na ang pagkumpirma sa identification card ng ating bida. Matapos makita ang detalye ng ating bida ay tinawag na ito ng babaeng resepsyonista sa pangalan nito na Zofan. Nagpunta nga raw pala ito doon na may rekomendasyon ng Jining City's Mercenary Association. Pinagpatuloy ng babaeng resepsyonista ang pagbabasa pero bigla itong nagulat sa sunod niyang nakita, hindi nito inasahan na isa na raw palang Nova Starfall Warlord ang ating bida. Narinig ng isang napadaang expert ang mga sinabi ng babaeng resepsyonista na inirekomenda raw ng Jining City's Mercenary Association ang ating bida, at may rank na raw ito na Nova Starfall Warlord. Medyo nagtaka rin ang expert na ito kung tama ba raw ang rinig niya dahil napakabata pa nga raw ng ating bida. Nakalipas na ang isang minuto pero hindi pa rin nawawala ang pagkagulat ng babaeng resepsyonista, hindi ito makapaniwala na magagawang makaakyat ni Zofan sa level ng isang novice warlord sa mura pa lang nitong edad. Nagtanong si Zofan sa babaeng resepsyonista kung bakit nga raw ganoon na lang ang reaksyon nito noong malaman nito na isa siyang Nova Starfall Warlord. Naisip ng ating bida na ano raw kaya ang magiging reaksyon ng babaeng ito kapag nalaman nito na Intermediate Starfall Warlord ang totoo niyang rank at may lakas siya na kayang makipagsabayan sa lakas ng isang Advanced Starfall Warlord. Humingi ng pasensya ang babaeng resepsyonista sa ating bida, hindi niya nga raw nakontrol ang kanyang reaksyon. Naisip ng babaeng ito na wala pa nga raw 20 taon si Zofan pero isa na agad itong Nova Starfall Warlord. Hindi nga raw siya makapaniwala na makakakilala siya ng ganoon kabata na expert habang nasa loob siya ng kanyang trabaho. Napaisip din ito kung ayos lang ba raw ang kanyang make-up, kapag nagkaroon nga raw siya ng boyfriend na kasing bata at kasing lakas ng ating bida ay kaiinggitan daw siya ng kanyang mga kaibigan.
Tumigil na sa pagdilulo ang babaeng resepsyonista at sinabi kay Zofan na hindi na raw nito kakailanganing sumali sa Elite Exam Challenge dahil isa na raw pala itong novice Starfall Warlord. Iminungkahi ng babaeng resepsyonista na bakit nga raw hindi na lang sumali si Zofan sa War God Preparation Exam, kapag naging isang araw itong backup ng isang War God ay lagi na itong matuturuan ng mga malalakas na expert ng Mercenary Association. Nagtanong si Zofan kung bakit raw hindi na siya pwedeng isama sa grupo ni Hitan, ano ba raw ang Elite Exam Challenge na kinukuha nito. Bago pa makasagot ang babaeng resepsyonista ay tinanong na rin ni Zofan kung ano rin daw ang War God Preparation Exam. Pinaliwanag ng babaeng resepsyonista na ang Elite Exam Challenge nga raw ay ang pinakamababang exam na ibinibigay ng Mercenary Association. Sa tuwing nakakatapos daw ang mga ito ng isang hunting mission ay makakakuha nga raw ang mga ito ng points. Ang Elite Training Camp points nga raw ay ang itinuturing doon na pera o currency. Maaari nga raw nila itong gamitin para mag-recruit ng mga warlord o kaya naman ay kumuha ng isang War God level tutor na magtuturo sa kanila ng mga malalakas na battle skill. Sinabi ng babaeng resepsyonista na hindi na raw kailangang sumali doon ni Zofan, sa talento at rank nga raw nito. Kapag nakumpleto na raw nito ang War God Preparation Exam ay makakapagpaturo na ito ng libre sa isang War God expert. Matapos marinig ang paliwanag ng babaeng resepsyonista ay sinabi ng ating bida na ano pa nga raw ang hinihintay nila. Gusto na nga raw niyang sumali sa War God Preparation Exam. Humingi ng pasensya ang babaeng resepsyonista kay Zofan, sinabi nito na tapos na nga raw ang deadline ng pagsali sa War God Preparation Exam. Kung gusto pa nga raw nitong mag-apply ay kakailanganin pa nitong maghintay ng isang buwan dahil doon pa lang daw ulit ito magbubukas. Nagulat naman si Zofan sa tagal ng panahon na kailangan niyang hintayin. Kung napaaga nga lang daw siya ng pagdating, sana nga raw ay nakapag-apply na siya sa War God Preparation Exam at naabutan niya rin sana si Hitan. Naisip ng ating bida na kung hindi nga raw siya inabala ng mga walang hiyang taga-Zhou at Zhang family, sana raw ay nakarating siya doon ng maaga. Nagkaroon ng interes sa ating bida ang isang malakas na expert. Lumapit ang isang expert na nagngangalang Zhang Pan, ito rin ang kasalukuyang rank 1 instructor ng Elite Training Camp. Tinanong ni Instructor Zhang Pan ang babaeng resepsyonista kung may problema ba raw doon, tinanong din ito kung may problema ba raw ang entry details ng ating bida. Binati ng babaeng resepsyonista ng magandang gabi si Instructor Zhang Pan, sinabi rin ito kay Zofan na ito nga raw ang rank 1 instructor ng Elite Training Camp. Matapos noon ay sumagot na ang babaeng resepsyonista sa tanong ng instructor, sinabi niya na wala naman daw problema, at doon ay ipinaliwanag na niya ang sitwasyon ng ating bida. Hindi na kinailangang gamitin ni Zofan ang kanyang perception skill, sa aura pa nga lang daw ni Instructor Zhang Pan ay masasabi niya na napakalakas nito at isa itong advanced Starfall Warlord. Matapos marinig ang paliwanag ng babaeng resepsyonista ay nalaman na ni Instructor Zhang Pan ang pangalan ng ating bida, ito nga raw pala si Zofan na nagmula pa sa Jinning Mercenary Association. Sinabi ni Instructor Zhang Pan na dahil nga raw nakarating na si Zofan sa level ng isang novice Starfall Warlord, maituturing na nga raw ito bilang isa sa mga umuusbong na batang bayani. Nagtanong din si Instructor Zhang Fan kung bakit daw kukuha na agad ito ng War God Preparation Exam gayong kakapunta pa lang nito sa kanilang training camp, bakit nga raw hindi muna ito magpahinga ng ilang araw. Sumagot naman si Zofan nang hindi nga raw siya napapalaban simula nang umalis siya sa Jinning City hanggang sa makarating siya doon, hindi ba raw para sa kanilang mga Starfall Warriors ay katumbas na ng pagpapahinga ang hindi pakikipaglaban. Sinabi rin ni Zofan na halos hindi na nga rin daw siya makatulog matapos niyang marinig na magkakaroon siya ng pagkakataon na maturuan ng isang War God expert sa sandaling makapasa na siya sa ibibigay sa kanyang pagsubok. Natuwa si Instructor Zhang Pan sa mga mabubulaklak na salita na sinabi ng ating bida. Sinabi nito na ganoon nga raw dapat mag-isip ang lahat ng mga Starfall Warrior. Sa tuwa ni Instructor Zhang Pan ay sinabi nito sa babaeng resepsyonista na gamitin daw nito ang kanyang instructor card para makasali si Zofan sa magaganap na War God Preparation Exam. Agad na nagpasalamat ang ating bida kay Instructor Zhang Pan. Sinabi naman ni Zhang Pan nang wala raw ito, basta husayan lang daw ni Zofan ang pagkuha nito ng exam. Tandaan rin daw nito na kapag nakakita ito sa hinaharap ng mga taong genius na tulad niya, ay wag daw nitong kakalimutan na tulungan din ang mga ito gaya na lang ng kanyang ginawa.
Tinawag ng babaeng resepsyonista ang instructor at sinabi na tapos na raw niyang iparehistro ang pangalan ni Zofan. Sinabi na rin ito kay Zofan na kailangan daw nitong magpunta sa pinakamalalim na bahagi ng Grey Nest Monster Den, doon nga raw ito kukuha ng War God Preparation Exam at gaganapin daw ito ng alas 10 ng umaga. Binanggit din nito na pinapayagan rin daw nila si Zofan na gamitin ang kanilang first-class hunter transport para makapunta agad ito sa kampo na itinayo ng kanilang Mercenary Association. Katabi rin lang daw nito ang Grey Nest Monster Den kaya makakatipid ito ng oras at hindi na malalagay pa sa anumang aberya. Habang umaalis ang sinasakyan ng ating bida ay natutuwa pa rin si Instructor Zhang Pan. May tuturing nga raw talaga na isang genius si Zofan dahil nagawa nitong maging isang novice warlord kahit na wala pa itong 20 taon, bukod pa nga raw doon ay may rekomendasyon din ito mula sa Jinning Mercenary Association. Habang nasa biyahe ay naisip ni Zofan na maswerte nga raw siya dahil nakilala at tinulungan siya ni Instructor Zhang Pan. Kailangan na niya nga lang daw ipasa ang War God Preparation Exam at magkakaroon na siya ng tsansa na magabayan ng isang War God expert. Naisip din ni Zofan na hindi nga rin daw masama ang pamamalakad sa elite training camp, nagugustuhan niya nga raw ang pamamahala ng mga ito. Tinanong ni Zofan ang nagising na si Little Gray kung nagugutom ba raw ito, wag nga raw nitong kakalmutin ang damit niya at bibigyan na niya rin agad ito ng makakain. Habang pinapakain ni Zofan si Little Gray ay naisip nito na dapat nga raw ay kumalap siya ng mga impormasyon tungkol sa pupuntahan niyang Grey Nest Monster Den. Ang Grey Nest Monster Den ay ang pinakamalaking monster den sa labas ng lungsod ng Zonglin. Dati ay isa itong magandang lambak na dinarayo pa ng mga turista, pero matapos ang gabi ng Starfall ay nagbago na ang buong kagubatan nito hanggang sa tuluyan na itong magkulay abo. Ang lahat ng mga halimaw na naninirahan sa lugar na iyon ay mga kulay abo na rin ang balahibo at ang pinakamababang halimaw na matatagpuan doon ay mga D-rank monster. Ang mga halimaw rin doon ay madalas na sama-sama sa iisang lugar o pugad, at mas pinipili ng mga itong umatake ng magkakagrupo. Kaya rin ito tinawag na Grey Nest Monster Den dahil sa mga katangian ng mga halimaw na matatagpuan sa monster den na ito. Nagtayo ang Mercenary Association ng isang malaking kampo sa tabi ng monster den ng Zonglin City para doon sanayin ang mga Starfall warrior na naghahangad na lumakas. Kilala ang kampong ito sa tawag na Grey Nest Monster Den Mercenary Camp. Sinabihan ng isang lalaki ang 3 Starfall warrior na hanggang ngayon nga raw ay wala pa ni kahit isang grupo ang nakakabuo ng 5 miyembro para sumali sa Elite Exam Challenge. Base nga raw sa mga dating ipinakita ng mga ito ay halos imposible na makapagpatuloy pa sila sa sunod na exam kahit pa may kasama ang mga ito na isang pseudo o brigadier warlord. Pinayuhan ng mayabang na lalaki ang 3 Starfall warrior na sumuko na raw ang mga ito. Ang mayabang na lalaki na may sandatang espada ay nagngangalang Kung Zuo, 22 taon ang edad nito at may kasalukuyan itong rank na brigadier o pseudo warlord. Ang babae na gumagamit ng 2 espada ay nagngangalang Xiang Han, 24 na taon ang edad nito at may kasalukuyan itong rank na advanced Starfall warrior. Ang malaking lalaki naman na gumagamit ng kalasag ay nagngangalang Don Se, 26 na taon ang edad nito at may kasalukuyan din itong rank na Advanced Starfall Warrior. At ang pinakahuli sa lahat ay ang lalaki na gumagamit ng malaking palakol at ang dating nakasparing ng ating bida, ito ay si Hitan at kasalukuyan din itong may rank na Advanced Starfall Warrior. Sinabihan ni Xiang Han si Kung Zuo na bilang isang Brigadier Warlord ay ito nga raw ang kanilang magiging main attacker sa kanilang Elite Exam Challenge, bukod pa nga raw doon ay mayroon din itong 50% bonus sa kada halimaw na mapapatay nito. Tinanong ni Xiang Han si Kung Zuo kung bakit daw pinapahina pa nito ang kanilang loob, imbis na tulungan sila nito na maghanap ng panglima nilang makakasama sa grupo. Pinayuhan ni Don Se si Xiang Han na wag na raw nitong intindihin ang mga sinasabi ni Kung Zuo, mas kailangan nga raw nilang mag-focus sa paghahanap ng panglima nilang makakamiyembro. Pinagpatuloy pa rin ni Kung Zuo ang pagyayabang at sinabihan ang kanyang mga kasamahan na nagsasabi lang naman daw siya ng totoo. Ang talento nga raw ng 3 ito ay halos karaniwan lamang, at ang iskor na nakuha ng mga ito sa natapos na training camp ay hindi rin ganoon kataas. Bakit nga raw ayaw ng mga itong tumanggap ng payo mula sa kanya gayong siya ang pinakamalakas sa kanilang lahat? Mas lalong nagalit si Xiang Han sa mga pangmamaliit na sinabi sa kanila ni Kung Zuo. Bago pa lumala ang pagtatalo ay pinatigil na ang mga ito ni Hitan,
Sinabi nito sa kanyang mga kasama na nahanap na raw niya kung sino ang panglima nilang miyembro. Ang tinutukoy ni Hitan ay ang ating bida na si Zofan, kapapasok pa lang nito sa Grey Nest Monster Den Mercenary Camp para lumahok sa kanyang War God Preparation Exam. Nagpasalamat ang ating bida sa lalaki na nagmaneho ng sinakyan niyang sasakyan, matapos noon ay nagtungo na siya sa gate ng kampo upang ipakita ang kanyang identification card. Hindi inasahan ni Zofan na mga advanced Starfall warrior na ang mga gwardya na sasalubong sa kanya. Sa ibang lugar nga raw ay kalimitan ng mga Starfall warrior reserve o Nova Starfall warrior ang mga nakatalaga para magbantay ng gate. Sa pagkakaroon nga raw ng mga ito ng napakaraming advanced Starfall warlord ay makikita na mas malakas ito sa karamihan ng mga organisasyon. Naisip ni Zofan na dahil nga raw naroon na siya sa campsite, kailangan na raw niyang maghanda para sa pagpasok niya sa malalim na bahagi ng Grey Nest Monster Den. Tiningnan ni Zofan sa isang mapa ang mga daan na maaari niyang tahakin, pati na rin ang mga halimaw na matatagpuan sa bawat lugar. Naisip ng ating bida na habang nasa biyahe daw siya papunta doon ay nakapagtingin na raw siya ng ilang impormasyon. Ang mga halimaw nga raw na matatagpuan sa Grey Nest Monster Den ay hindi ganoon kadaling talunin. Maraming araw A-rank monster ang naglalabas-masok sa malalim na bahagi ng lugar, kaya hindi rin ganoon kadali para sa kanya ang makarating sa lugar kung saan gaganapin ang kanyang exam. Sinabi ng ating bida na halos hating gabi ng araw, at magsisimula nga raw ang kanyang War God Preparation Exam ng alas 10 ng umaga. Ibig sabihin daw noon ay kailangan niyang makarating sa paggaganapan ng kanyang exam bago pa man matapos ang susunod na 10 oras. Kahit 10 oras na lang ang meron siya ay hindi naman kinabahan ang ating bida. 100 kilometro lang naman daw ang layo nito sa kanya, kaya marami-rami pa nga raw siyang oras para maglibot sa loob ng training camp na ito. Maglilibot na sana si Zofan pero bigla siyang nilapitan ng isang lalaki. Tuwang-tuwa ang lalaking ito habang sinasalubong ang ating bida. Agad namang nakilala ni Zofan ang matipunong lalaki na lumapit sa kanya. Ito nga raw ay ang kanyang naging kaibigan na si Hitan. Binanggit ni Zofan na sinabi nga raw sa kanya ng babaeng resepsyonista na nakaalis na si Hitan para kumuha ng Elite Exam Challenge, kaya inasahan na nga raw niya na hindi niya ito makikita doon. Nagtanong si Hitan kung plano rin daw ba ni Zofan na kumuha ng Elite Exam Challenge, tinanong niya rin agad kung may nasalihan na ba raw itong grupo. Sumagot naman si Zofan sa tanong ni Hitan at sinabi na wala pa raw siyang nasasalihang team. Naisip ng ating bida na nagpunta nga raw siya doon para kumuha ng War God Preparation Exam, kaya imposible nga raw na sumali siya sa isang grupo na kumukuha ng Elite Exam Challenge. Sinabi ni Hitan na dahil nga raw nagpunta si Zofan sa Elite Training Camp, siguro naman daw kahit papaano ay nakarating na rin ito sa Advanced Starfall Warrior rank. Agad namang sumagot si Zofan at sinabi na isa na nga raw siyang Advanced Starfall Warrior. Naisip ng ating bida na sa ngayon nga raw ay isisikreto na niya muna ang kanyang rank. Kapag sinabi niya nga raw kay Hitan na isa na siyang War God ay baka mabawasan pa ang kumpiyansa nito. Natuwa si Hitan noong sabihin ni Zofan na isa na nga rin daw siyang Advanced Starfall Warrior. Doon na niya ito tinanong kung gusto ba raw nitong sumali sa kanila, sakto nga raw na kailangan pa nila ng isang miyembro. Habang naglalakad ay sinasabi ni Hitan kay Zofan ang ilang impormasyon na dapat nitong malaman. At doon ay naintindihan na ni Zofan ang mga nilalaman ng kukuhanin ng mga itong Elite Exam Challenge. Kailangan nga raw pala ng mga itong tahakin ang ibinigay na daan sa loob ng Grey Nest Monster Den, at pumatay ng halimaw hanggang sa magkaroon na ang mga ito ng sapat na puntos para makapasa. Sinabi ni Hitan na lahat nga raw ng Elite Exam Challenge ay pare-pareho ang nilalaman. Nagtanong siya sa ating bida kung wala ba raw ditong nakapagsabi ng ganoong impormasyon. Sumagot naman si Zofan nang wala nga raw nag-uulit nito sa kanya, pero mukhang hindi na naman daw siguro kailangan pa na magkaroon ng 5 miyembro ang isang team. Sinabi ni Hitan na napakadelikado pa rin daw na kumuha ng isang exam ng mag-isa, bukod nga raw sa mga D-rank monster ang pinakamababang halimaw doon, ay napakarami ring halimaw na C-rank at mas mataas pa ang rank ang matatagpuan doon. Pinaalam din ni Hitan na kahit nga raw puro Advanced Starfall Warrior ang kanyang mga kasamahan ay halos pasok lang din sila sa pinakamababang pamantayan para makakuha ng exam. Kaya kapag lumakad nga raw sila ng kulang ng isa ay para lang nilang inihahatid ang mga buhay nila kay kamatayan. Sinabi ni Zofan na naiintindihan na raw niya ang sitwasyon ni Hitan,
Sasali na nga raw siya sa grupo na kinabibilangan nito. Naisip ng ating bida na halos doon rin naman daw ang daan niya papunta sa kanyang War God Preparation Exam, tutulungan na lang daw muna niya si Hitan, tutal naman ay napakarami pa niyang oras. Tinawag ni Hitan ang lahat para ipaalam sa mga ito na may nahanap na raw siya bilang kanilang panglimang miyembro. Pinakilala niya sa mga ito si Zoufan at sinabi na sasali nga raw ito sa kanilang grupo. Sinabihan ni Siang Han ang ating bida ng napakagwapo daw nito. Huwag nga raw itong mag-alala at aalagaan nila ito habang nasa loob sila ng kanilang exam. Sinabi rin ni Don Se kay Zoufan na kapag nagsimula na nga raw ang kanilang Elite Exam Challenge ay magtago na lang daw ito sa kanyang likuran. Nagpasalamat naman si Zoufan sa maayos na pagtanggap sa kanya ni Siang Han at Don Se. Naisip ng ating bida na mukhang mabubuti nga raw ang mga taong nakagrupo ni Hitan. Sinabihan ni Hitan ang kanyang mga kasamahan na wag daw ng mga itong mamaliitin si Zoufan. Noong huling araw itong umalis ng Jiangbei City ay isa pa lang itong Intermediate Starfall Warrior. Halos ilang buwan pa nga lang daw ang lumilipas pero nagawa na agad nitong makaakyat sa rank ng Advanced Starfall Warrior. Ito nga rin daw ang dahilan kaya maaari na rin itong sumali sa kanilang Elite Training Camp. Sinabi rin ni Hitan na base nga raw sa bilis ng paglakas ni Zoufan, bago pa nga raw ito mag-20 taon ay makakaakyat na rin ito sa lakas ng isang Brigadier Warlord. Sinabi ni Zoufan na pinupuri nga raw siya ng sobra ni Hitan, hindi pa naman daw ganoong katagal noong makarating siya sa Advanced Starfall Warrior rank. Naisip ng ating bida na kailangan niya nga raw munang mag-low profile at subukan na hindi makialam sa ginagawa ng mga itong exam challenge. Saka na nga lang daw niya ipapakita ang totoo niyang lakas kapag nakatagpo sila ng kalaban na hindi ng mga ito kayang talunin. Nagyabang na naman si Kung Zuo at patungkol ito sa ating bida, ano ba raw ang espesyal sa pagiging isang advanced warlord nang wala pang 20 taon, lahat naman daw sila doon ay nasa 20s pa nila kaya karaniwan rin lang ang talento nito. Sinabi rin ni Kung Zuo na napakarami nga raw tao ang mabilis na nakakaakyat sa Advanced Starfall Warrior stage. Pero kalimitan rin daw sa mga ito ay nananatili pa rin sa ganoong level kahit na napakaraming taon na ang lumilipas, gaya na nga lang daw nang nangyari sa tatlo ni Don Se, Hitan at Siang Han. Binanggit din ni Kung Zuo na sinabi nga raw ng ating bida na kakaakyat pa lang nito sa Advanced Starfall Warrior, imbis nga raw na makatulong ito sa kanila ay magiging pabigat lang ito. Sinabihan ni Hitan si Kung Zuo na kung nagdala nga raw ito ng isang Advanced Starfall Warrior para makumpleto ang kanilang grupo ay hindi na raw niya ito sasagutin. Pero ngayon nga raw nasasali na ang kanyang kaibigan ay kung ano-ano pa rin daw ang mga sinasabi nito. Sinabihan ni Hitan si Kung Zuo na kung ayaw na raw nito sa kanilang grupo ay maaari na raw itong umalis. Sinabi rin ni Siang Han na mga Advanced Starfall Warrior rin naman daw silang 4. Kapag nakapaghanap pa nga raw sila ng isa ay makakaya na rin nilang makapasa sa Elite Exam Challenge. Sinabihan ni Kung Zuo ang kanyang mga makakasama na bakit nga raw ang mga ito nagagalit sa kanya gayong puro katotohanan lang naman ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Gustuhin niya man daw umayaw pero itinalaga na nga raw siya sa team na ito, kapag umalis nga raw siya ay mababawasan pa ang mga naipon niyang points. Sinabi na lang ni Kung Zuo sa kanyang mga makakasama na manalangin daw ang mga ito na sana ay hindi maging pabigat ang huli nilang nakuhang miyembro. Hindi man kasundo ni Hitan ang mayabang na si Kung Zuo, pero sama-sama pa rin nilang pinagpatuloy ang pagkuha ng kanilang Elite Exam Challenge. Nagtanong si Dong Se sa ating bida kung kailangan ba raw nitong magpahinga, huwag nga raw nitong pilitin ang kanyang sarili kapag nakaramdam na ito ng pagod. Nagpasalamat naman si Zoufan sa pag-aalala sa kanya ni Don Se, sinabi niya dito na sasabihin niya nga raw kapag hindi na niya kayang magpatuloy. Naisip ng ating bida na kailangan niya nga raw mag-ingat sa paglalabas ng kanyang kapangyarihan, dahil mabilis nga raw na masisindak sa kanya ang mga halimaw na may mababang rank.